Nasa bagong taon na po tayo, 2025, diba? Ayan, ano po ba yung mga pwede niyong i-share sa amin ng mga visions and premonitions ninyo for 2025? So, 2025 kasi is tinawag ko siyang the biblical year of awakening. So, ito na yung taon na kung saan karamihan na nangyayari sa Biblia, mangyayari sa atin. Some miracles na mangyayari na hindi natin kayang explain na nangyayari. Okay? Minsan sasabihin natin, dati naman yung yung tubig naging pula lang kasi before, sabi ko maging red. So, this 2025 is like kumakatok na yung Diyos sa pintuan natin. So, in terms naman po sa Pilipinas, ano po yung 2025 premonition nyo? Calamities, talaga mas malala. Ang lindol, mas marami. Ang krimen, mas malala. Pagtatraidor, malala. Sunog, halos maya-maya. Parang walang katapusan, umulan, uminit, ganun. Kulang na lang yung araw hahalik sa lupa. Siyempre, those are like devastating scenarios, ano? Pero ano po yung good for the Philippines? Kasi ang vision ko kasi is always negative. Marami talaga naghanap ng positive. Para sa akin kasi yung positive, we do it ourselves na lang. Kadalasan kasi sa atin ngayon, sa mga magulang, pag nawawala, especially magulang, mga loved ones, pag nawawala, meron tayong mga bagay na gustong sabihin na hindi natin nasabi nung nabubuhay pa sila. Kayo ba, yung mga salitang yun nasabi nyo bago sila mawala? Or until now, dala nyo pa yung mensahe na yun? Kasi sa family namin, no, like, good morning, I love you, happy birthday, ganun. Always naman ginagawa namin yun. Pero nung mamatay kasi sila, kasi sudden yun, marami akong bagay na hindi nasabi sa kanila. Na kung kailan ako naging 25 to 27 years old doon, marami na akong sinasabi sa kanila. Na gusto ko sabihin sa kanila, di ko masabi. Kasi on your young age, masyadong bata ka pa nun. So hindi mo pa talaga alam, hindi pa malawak ang pananaw mo sa buhay. Talagang may respeto ka sa sarili mo, may pagmamahal ka sa Diyos, dapat mahal mo rin magulang mo. Diba? Walang perpektong magulang. Wala rin perpektong anak. At walang perpektong tao. Pero, may perpektong paksiw. Ayun na nga. So, mga kapitbahay, ang dami na nating natutunan. Ayan, galing kay Madam Rudy. Pero, hindi pwedeng hindi siya sasalang sa Kitchen Target!